can separate us from your love. Thank you for setting us free. Set free In your love, oh, wash clean. wash clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you. Set free by your light. Christ in me. Oh, we are alive. I'm alive, so faithful, so true. My desire to live.
Salamat, Panginoon. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Hallelujah. Salamat, salamat aming Diyos sa pagkakataong ito, Panginoon. Na-enjoy namin ang presensya mo, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na in your presence, there is fullness of joy, Panginoon. Yung joy na hindi pwedeng ikumpara sa anumang bagay na nare-receive namin dito sa mundo. Anumang bagay na pwedeng ibigay ng mundong ito, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for this privilege, Lord God, na nagagawa naming umawit, freely nagagawa naming itaas ang aming mga kamay, sumayaw ng pagpupuri, sumayaw, umawit ng pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito, Panginoong Jesus. Na Lord, alam po namin, Panginoon, na nagagala kayong makitang lahat kami sumasamba o maawit at nagpupuri sa inyo. Lord, thank you, Father God, sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapalang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat sa pag-iingat mo, aming Diyos. Salamat, Lord, sa mga bagay na nai-enjoy namin dahil sa grasya mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Ano man, Panginoon, ang takot na dinadala ng mundong ito, Panginoong Jesus. Lord, nothing can separate us from your love, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Anak mo kami, Panginoon, at kailanman hindi mo kami pababayaan. Panginoon, hindi mo kami pagkukulangin, Panginoong Jesus. Alam po namin sapat at higit pa ang biyaya mo sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mong ibalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba para sa iyo lamang, Panginoon. You were good all the time, Panginoon. Walang oras o minuto sa buhay namin na hindi ka naging mabuti, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And we want, Panginoon, to bring you all the glory, all the praises that you truly deserve, Panginoon. Karapat-dapat sa iyong pinakamataas na papuri. Pagsamba na lang gagaling sa mga puso namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord, alam po namin, Panginoong Jesus, na ang parangal at pagsamba para lamang sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ibalik natin ang pinakamataas na pagsamba at papuri sa Panginoon. Let us sing praises to Jesus na nanggagaling sa puso natin. Hallelujah. Hallelujah. Alam ng Panginoon ko anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero sa oras na ito, kapatid, ang oras na ito ay para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya ang lahat ng papurit parangal, sa iyo lamang namin ibinabalik, Panginoon. Sa iyo lamang namin inaalay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, salamat aming Diyos. Thank you, Father. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let us all sing. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love
Ama naming nasa langit, mangusap ka po sa aming kalagitnaan. Amen. Ama, salamat po sa mabuting biyaya na iyong pinahayag. Mga kapatid, patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon sa mga awitin. I won't bow to idols. I stand strong and worship you. And if it puts me through the fire, and I rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you when you're suffering, then I'll join you when you rise. When you return in glory, with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my soul will be the same. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Hallelujah. Oh, Christ be magnified. Let the praises arise. His praise arise. Christ be magnified in me. Singing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Hallelujah. Be magnified, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord. Praise God! Mga kapatid, ituuna po natin ang ating mga puso at isipan sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos, na ibabahagi ng ating kapatid na si Brother Alexander F. Santos Jr. sa series Encountering Jesus and His Forgiveness. Sa topic na, The Woman at the Well. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po at oras sa ating lahat na ngayon po ay patuloy na nakasubaybay sa ating pong Midweek Fellowship. At alam ko po na excited tayo na patuloy na makatagpo ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating mga series. Nakatapos na tayo ng isang run ng ating series, pero tuloy-tuloy po tayo na nais makatagpo ng Panginoon sa iba't ibang pangyayari sa Bible. Take note mga kapatid, these events in the Holy Scripture in the life of Jesus were real events. Hindi po ito mga kwento lamang, Hindi po ito mga istorya lamang or parable. Tapos na po tayo sa serye natin ng parable. Ito pong mga pinag-uusapan natin dito ay mga totoong pangyayari na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay bumago ng buhay, nagpatawad, nagbigay ng pag-asa. At yan pong mga pangyayari niyan, hindi lang po nagaganap yan sa panahon niya. Yan po ay patuloy na nangyayari sa panahon natin ngayon. Ito po, inaaral natin. Gusto kasi namin na makita ninyo
kung paanong sa kwento ng iba't ibang pangyayari sa Bible, makita natin ang ating sarili. Ako pala si Pedro. Amen? Ako pala si Mateo. Di ba? Iyon yung gusto po namin na masumpungan nyo sa mga sharing ito eh. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating discussion, hopefully patuloy tayong kumapit kasi really, our Lord Jesus wants to encounter each and every one of us and offer His forgiveness. Sa mga bago po, huwag po kayong bibitaw. Tignan ninyo kung paanong nais kayong katagpuin ngayong oras na to ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng mga serye na nagpapakita ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. So bago po natin talakayin ito extensively, samahan niyo po ako sa isang pambungad na panalangin. Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon naming Jesus, narito kaming oras na ito nakikinig, naglalaan ng oras sa iyong mga salita. Hinihiling namin, Panginoon, nakatagpuin mo kami sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Kagaya, Panginoon, ang mga nauna naming narinig na patotoo, kabutihan, pagmamahal, pangunawa at pag-asang idinulot mo sa buhay ng mga kinatagpo mo nung iyong panahon. Naririto kami, Panginoon, nagsusumamo, katagpuin mo rin ang bawat isa. Jesus, hindi po ang karunungan ng mga ngaral, kundi tanging ang kalooban mo lang, pag-ibig at kagandahang loob, ang masumpungan ng bawat isang naririto. Lord, yung kahinaan ko, punan mo ng iyong kalakasan. Yung Panginoon, yung mga bagay na hindi ko pa rin nauunawaan, sama-sama naming maunawaan sa oras na ito. Turuan mo pa kami, Panginoon. Aming Ama, nawa maging kaluguran sa iyo ang gawain ito at Panginoong Jesus sa patnubay ng banal mong Espiritu. We seek your wisdom. We seek your knowledge. Salamat po sa iyo pong papurit pagsamba. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Muli po, isang mapagpalang oras at araw po sa lahat ng nakasubaybay sa aming Midweek Fellowship, lalong-lalo na yung mga kapatid namin overseas, Sister Lilian, yung mga nasa ibang bansa na taga-subaybay at naaabot ng gawain ito. Believe in the power of His Word. Believe right now that Jesus wants to encounter you sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Amen. So, bilang pagpapatuloy ng serye natin, ang ating pong paksa sa oras na ito is about the woman at the well. Alam ko pong, alam na karamihan sa atin yung tagpong ito, na kung saan ang Panginoon ay nakatagpo ang isang babaeng Samaritana. Pero para mas maunawaan po natin ang kwento, balikan po natin yung sita sa Bible. This is self-explanatory naman yung pinaka-kwento. Later on, nakanagang tayo mag-dive deep dun sa discussion. Pero tingnan po natin kung paano bang naganap yung tagpo na kinatagpo ng Panginoong Hesus ang isang babaeng Samaritana sa tabi ng balon ni Jacob. So ito po ay mababasa natin sa 1 chapter 4, 1 to 42. Medyo mahaba. I want you to listen carefully sa storya. Ang sabi dito, nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at napapabautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. So parang para lumayo sa issue kasi nga nagagalit na yung mga Pariseyo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Subalit, ito po ngayon ang pangyayari. Sa kanyang paglalakbay mula Judea at Galilea, kailangan dumaan siya sa Samaria. It's inevitable for him not to pass to Samaria. And later on, maintindihan niyo bakit kailangan niyang dumaan sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar sa Samaria. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose.
Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. So doon sa Samaria, sa Sicar, nandoon po yung balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Imagine niyo kasi noong araw, kilo-kilometro ang nilalakad, ano? So napagod sa paglalakbay, kaya siya umupo sa tabi ng balon. Halos katanghaliang nanoon. Imagine niyo, ganun po katindi, ano? Kami lang, naalala ko pag kami nagpupunta sa Kapitangan, gabi o kaya madaling araw kasi ang hirap maglakad ng katanghaliang tapat. Pero si Jesus, kahit katanghaliang tapat, naglakbay patungong Samaria. Bakit? Kasi kailangan niyang dumaan sa Samaria. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. So naiwan pa lang mag-isa si Jesus doon, ano? At sabi niya doon sa babae, "Pwede mo ba akong bigyan ng tubig na maiinom?" Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Nagtaka yung babae, no? Kasi sa kasaysayan po ng Samaritan at Hudyo, nahati kasi yan sa dalawang kaharian. Diba? The kingdom of Judah and the kingdom of Israel. Na yung kingdom of Israel is yung Samaritana, yung Samaria, no? Then yung kingdom of Judah is the 11 tribes of Judah. So, nagtataka yung babae, "Bakit humihingi ka sa akin? Bakit ka nakikipag-usap even sa akin?" Si Jesus sa isang Hudyo. Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So you see, ganoon po kabuti ang Diyos. Later on, mas maintindihan natin si Jesus kung bakit niya ginawa ito. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay po." Tayo kasi kilala na natin si Jesus. Alam na natin how gracious, how generous, how loving and merciful Jesus is. Kaya tayo, nauunawaan na natin ang kaloob ng Diyos, nauunawaan na rin natin kung sino si Jesus. Pero ito kasing babae, dahil nga very outcast sila, she didn't understand what she was saying then. Sabi niya, "Jesus, kung kilala mo lang ako na humihingi sa iyo at kung alam mo lang kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang mga kaloob, baka ikaw pa humingi sa kanya." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalo." Kasi nga, sabi, ikaw pa hihingi sa kanya eh. "Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop." Kaya para sa kanila, very holy and sacred yung lugar. Kasi galing pa sa ninuno nila, one of the patriarch of Israel, who is Israel himself, Jacob. Saka yung kanyang 12 tribes, 12 children. Kaya tanong mo ba higit ka pa ba sa kanya? Kasi itong balon na to binigay sa amin na hanggang ngayon tumutustos ng aming pangangailangan. Umapatid ng aming uhaw. Tapos ikaw, ngayon lang kita nakilala at nakita, parang gusto mo pang sabihin na higit ka pa kay Jacob. Na for generations, binubuhay kami ng balong ito. Kasi ikaw sasabihin mo, meron kang tubig na nagbibigay buhay, sabi ng babae. Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw." Totoo naman. Kaya nga laging umiigib eh. "Subalit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko," sabi ni Jesus sa kanya, "ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyon upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo muli." Napakalalim po nito. Pag-usapan natin yan mamaya.
Di ba? Parang out of desperation. Di ba? Out of frustration. Kahit illogical, the woman believed sa sinabi ni Jesus. Kaya nanghingi siya. Sabi ni Jesus, umuwi ka. Isama mo rito ang iyong asawa. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. So medyo nag-grasp na ni Samaritana na hindi lang simpleng tao yung kausap niya. Totoo nga ang sinabi mo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kumbaga, nabanggit ng babae yung tungkol sa pagsamba kasi na-amaze na siya. Para siyang nakikipag-usap sa propeta na kung ang propetang ito ay isang Hudyo, hindi siya dapat nakikipag-usap sa Samaritana. To the point na pinakita nga nung babae na outcast na kami in terms of worship. Dahil sabi nyo, sa templo lang kami, dito kami sa balon. Pero clarify ni Jesus yun na time will come at ngayon na nga yung panahon na yon, ngayon na nga naka-encounter mo ako na mababago na lahat ng paniniwala natin tungkol sa pagsamba. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ito ngayon ang sagot ni Jesus. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. So, bakit nagtaka? Kasi nga, hindi nakikipag-usap or nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. So, doon nag-ugat yung kanilang pagtataka. Pero gayon pa man, wala ni isa sa kanila ang nagtanong sa babae, ano ang kailangan nyo? Or wala rin nagtanong kay Jesus, bakit nyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik siya sa bayan, at sinabi sa mga taga-roon, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya't lumabas ang bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi, kumain na kayo. Ngunit sumagot si Jesus, ako'y may pagkaing hindi nyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanongan ng mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. And then, nagtuloy-tuloy ang discussion ni Jesus hanggang dumating sa verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa, wika ng babae. Kaya't pumunta sila kay Jesus at makiusap na tumigil muna siya roon. Tumigil nga siya roon na loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, the story, bagamat mahaba, pero kitang-kita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Hesus. At kung gaano kapalad ang mga taong nakatagpo siya, lalong-lalo na ang babae sa tabi ng balon ni Jacob. Alam niyo mga kapatid, ang unang punto na gusto ko pong matutunan natin sa verse na ito is, the encounter was not an accident. Hindi po aksidente ang tagpong ito. Kasi kung babalikan natin yung sinabi sa verse, kailangang dumaan siya sa Samaria. Kailangan hindi dahil yun ang tanging daan. Kasi sa totoo lang mga kapatid, wala pong dumadaan. Kung ikaw ay isang Hudyo, I think hindi ka dadaan sa Samaria. Hindi ka dadaan sa Samaria. Kasi hindi niya nakikihalubilo ang mga Hudyo eh. Tama ba? Hindi natin maaaring sabihin ng iba, baka yung Samaria ang shortest distance from Judea to Galilee. Pero again, if you are a typical Jew, you will not pass through that town. Because Samaria is a place of outcast people, mga taong itinaboy ng mga Hudyo. But Jesus is very eager or was very eager to pass through Samaria. Hindi pala dahil yun ang pinakamalapit na daan. Jesus intentionally went to Samaria, a route most Jews avoided. Pero hindi po in-avoid ni Jesus yung Samaria. Why? Because he had a divine appointment with a broken woman. Sinadya ng Diyos na dumaan sa Samaria dahil meron siyang dakilang at itinakdang pagkakataon na katagpuin ang isang babaeng winasak ng buhay. Babaeng gulami. Babaeng nangangailangan ng tulong. Who was deeply thirsting. Later on, mas maintindihan nyo bakit siya thirsting. Umigib lang naman siya. Asan dun yung malalim na pagkauhaw? For true purpose. For true acceptance and for true worth. Parang sa atin ngayon, maaring merong ilang sa atin dito na binuksan lang natin yung shinare sa ating link. That might be an accident. Pero I should call it intentional appointment with Jesus to you. Gusto ka ngayong katagpuin ni Jesus kagaya ng babaeng Samaritana. Kaya sana huwag kang bibitaw. Makinig ka, mag-notes ka. Lahat ng pwedeng gumulo, patayin mo muna, isara mo muna. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat at this hour, Jesus has a divine appointment to you. Kagaya ng babaeng Samaritana. This is not an accident. Just like before, kung paanong hindi aksidente na dumaan si Jesus sa Samaria. Amen. Handa na po ba kayong saliksikin kung bakit kinatagpo ng Diyos ang babaeng Samaritana? Alam niyo po, yung pagtalakay, hinati ko po siya sa tatlong mahalagang punto.
At yung tatlong mahalagang punto ng kwento or pangyayari ay tinawag ko pong the three paradoxes of grace. Pag sinabi po nating paradox sa English literature, it means something that appears contradictory. At first, parang nagkokontra yung phrase or yung statement or yung pangyayari or yung konsepto, contradict somehow or appears to be contradictory concept. But if you dive deeper into the story or into the context, it will reveal the deep spiritual truth, the soundness of that contradiction, na ito pala ay may mensahe na malalim. Na sa konteksto ng Biblia, it operates beyond human logic. Amen? So, tatlong paradox of grace ang pag-usapan natin. Una, the first paradox is the woman hid under the sunlight. Diba? Ha? Nagtago yung babae sa katirikan ng araw. Naku, kayo po ba'y nakakita na naglalaro ng tagu-taguan ng araw, di ba? No, kami po'y bata. Ngayon kasi hindi na uso kasi puro cellphone eh. Nung kami po elementary, paborito pong nilalaro namin yung tagu-taguan, lalo na pag gabi. Di ba? Kasi mas madaling magtago. Kahit gumanong ka lang sa poste, hindi ka agad makikita. Kasi madaling magtago sa gabi, sa dilim, ano? Di ba? Pero ang pinakamatindi pong tago na ginagawa namin, lalo na pag siguro nakakalimang round na kami ng tago-taya, alas 8 na, alas 9 na, mapipingot ka na ng nanay mo, ng tita mo, tagapag-alaga mo. So, ang pinakamatindi namin tago, pag tago-taguan, yung magbilang ko 10, alam mo gagawin namin? Mag-uuwian na kami. Kaya yung kalaro namin, hanap ng hanap. Kaya mahirap po mataya pag yung mga gabi na eh. Yung papagabi na kasi pag malalim na yung gabi kasi yung mga kalaro mo pala umuwi na ikaw ay naghahanap pa. Pero ang nakakapagtaka dito sa babae, the woman hid under the sunlight. Bakit po sinabi ko na nagtatago yung babae sa ilalim ng katanghaliang tapat? That's a paradox. Pero ano ba yung mensahe? Kung mapapansin natin ang sabi dito, si Jesus daw, nung naglalakbay at umupo sa balon, katanghaliang tapat na noon. At sa verse 7, at that hour, midday, di ba, noontime, may isang Samaritanong tanang dumating upang umigib. Ang tanong, mga kapatid, kahit po kami nung panahon, kasi kami nung may poso kami malapit sa bahay namin nung kami taga Sasabitan. Kahit po katabi lang po ng bahay namin yung poso, hindi po kami umiigib ng tanghaling tapat. You know why? Kasi napakainit. Nakakapaso yung init. Tas di ba, ang poso nun, bakal pa yung hawakan. Napakahirap hawakan ng poso. Pero dito, no, imagine mo, nasa bundok ka, tirik ang araw, mag-iigib ka, nakakapaso yun. Pero alam nyo ba mga kapatid, yun lang yung oras na pwedeng umigib yung babae. Kasi pag umigib siya ng maaga, maraming umiikip. Pag chichismisan siya, pagkwentuhan ng buhay niya, lalaitin siya, pagtatawanan siya, pipintasan siya. Kasi di ba, ano ba yung kwento ng babae? Di ba sabi, 5 yung naging asawa niya, tapos yung kinakasama niya ngayon, hindi pa niya asawa. So dahil sa kahihiyang yon, the only time na pwede siyang umigib ay tanghaling tapat.
kailangan niyang magtago sa ilalim ng tirik na araw para walang makakita sa kanya, para wala siyang makasalamuha. Pero sa pagkakataong yun, naroon si Jesus Christ. At ang nakakatawa pa dun sa sitwasyon, mga kapatid, baka ang pinagtataguan lang ng Samaritana, kaya siya nag-iigib ng tanghali, kapwa niya Samaritano, magulat ka pa. May nakita ka na doon sa lugar na yon, hindi na nga Samaritano, may nakasalamuha ka na nga, na iniiwasan mo, tapos isang Hudyo pa, na ang pananaw nila sa Hudyo ay very judgmental. Mga kapatid, makikita natin sa pangyayaring ito, that in the heat of midday, sa init at matinding sikat ng araw ng katanghaliang tapat, when no one would dare to walk under the scorching sun, mainit, mapapaso ka, one woman walked to the well. Pero ang totoo mga kapatid, bagamat kailangan niya talaga ng tubig, pero the reason why he walked to the well, not to fetch water. Ang tunay, kasi kung ang gusto lang niya, kumigib ng tubig, pwede naman siya kumigib any time of the day. Pero bakit ang haring tapat? She was not there to fetch water only, but to hide. She wanted to hide from her past, from her failures, from her shame. Yung 5 asawa niya, hindi natin alam anong dahilan bakit naging 5 yung asawa niya. Maaaring minamaltrato siya, pinagpapalit siya, niloloko siya, or worst, baka may iba-iba ding asawa. Kaya nandun yung kahihiyan. Nandun yung kabiguan. Na para bang nahihiya na siyang mabuhay. Kaya para pagtaguan yung kahihiyan, para pagtaguan yung nakaraan, para pagtaguan yung mga kabiguan, pumupunta siya dun sa well. To fetch water, not to fetch water, but to hide. Parang tayo mga kapatid, dumating na rin sa buhay natin na nagtago tayo dahil sa kahihiyan ng buhay. Pero salamat. It was in that moment of trying to hide that Jesus found her. Sa mga panahong nagtatago siya, sa mga panahong hiyang-hiya siya, sa mga panahong hindi alam ng babae saan kukuha ng lakas ng loob para magpatuloy, para bumangon. Sa mga panahong hindi alam ng babae paano bang itatama yung kanyang buhay. Kung paano bang muling magbabago ang takbo kasi kasi may ganun po tayong alam nyo, yan po yung sumpa ng kasalanan Yung bang pag nahulog ka na sa buhay na magulo, punong-puno ng kahihiyan at kasalanan, parang there's no way out. Para black sheep na ako ng pamilya, habang buhay ng ganito yung pamilya ko. Yung generational trauma, yung generational curse, yung generational poverty, yung parang hindi na mapuputol ang kahirapan sa pamilya namin, patuloy na to. Kaya instead na ma-inspire mag-aral, hindi ka na lang mag-aaral. Hindi ka na lang magpapatuloy sa buhay. Kasi alam mo namang hindi ka makakatapos, hindi rin masusustain.
Walang tatanggap sa'yo. Kasi wala kang natapos. Hindi maganda yung nakaraan mo. Parang tinanggap mo na you are always at the bottom of life. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Just like the woman at the well, sa mga panahong gusto niyang magtago sa kanyang nakaraan, kahihiyan at mga kabiguan, it was in that particular moment of hiding under the sunlight that he found or he was found by Jesus. Alam niyo, ako relate ako dun sa babaeng Samaritana. Kasi, noong po'y nag-aaral ng high school, ako po ay honor student. Top 1, consistent yan, third year. Sabi ko nga, nung third year high school ako, lahat ng pambubuyo sa akin, oy, mag-UP ka Alex, tara sumama ka, mag-exam tayo, ganyan. Out of kahiyan, ginagawa ko na lang biro na ayoko mag-UP. Ayoko malayo sa nanay ko. Pero the reality is, wala akong pagkakataong mag-aral. And then, mag-fourth year ka, you're still honor student. Pero alam niyo ba mga kapatid, habang lumalapit yung graduation, patuloy na lumalaki yung takot. Di ba? Lahat ng mga kaklase mo, fourth year. Lalo pagdating ng first year, first grading, second grading, kanya-kanya na ng pangarap yan. Kanya-kanya na ng kwentuhan na ito, gusto kong kurso. Dito ako mag-aaral sa UP, magdodorm ako. Siguro mababago na kasi ito na, ganito na, ako na, ganito, ganyan. Ang dami nilang pangarap. Ako nung mga oras na yon, ang alam ko lang, ang pangarap ko gusto maging teacher sa math. But I cannot dream that moment. Hindi ko kayang mangarap. I could not aspire of something because of poverty. Tapos diba, nakwento ko na rin sa inyo yung nag-a-apply sa BSU. Papalapit ng papalapit. Matatapos na yung taon 2010. Wala pa rin takbo. Nag-exam ako sa BSU. Naalala ko December 6 yon. Pero 3 buwan na lang gagraduate na kami. Running for valedictorian pa ako. Pero ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ano na lang ang sasabihin ng mga batchmate ko? Nakakahiya yung valedictorian natin. Sayang. Hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi man lang nakatungtong sa kolehiyo. Pero, it was in that moment of shame, just like the woman, that I encountered Jesus. January, bago matapos yung school year. Nag-graduate kami ng April March, 3 buwan na lang. Haharapin ko na yung matinding kahihiyan. Siguro nasa entablado ka, pinapalakpakan, valedictorian. Wala namang, hindi namang mag-aaral ng kolehiyo. Dahil sa kahirapan. Pero salamat, January 9, 2011, I was found by the Savior. Even under the blazing light of the sun, Jesus revealed the light of truth that exposes and heals. Natikman ako ng Panginoon Jesus, kagaya ng babaeng Samaritana. Kaya mga kapatid, when we try to hide our past in the heat of the shame, Jesus meets us there. Doon po tayo kinatatagpo ng Panginoon.
Kaya kung pagod ka na sa kasalanan, pagod ka na sa buhay na punong-puno ng kahirapan, ng pagtitiis, ng pagsasakripisyo na para bagang wala nang patutunguhan ng buhay mo, now Jesus is encountering you at this moment. He wants to meet you at this moment, not to condemn, but to cleanse. Nung nakatagpo ng babaeng Samaritana si Jesus sa kalagitnaan ng tanghaling tapat para magtago ang ginawa ng Panginoon, hindi siya hinusgahan, hindi siya hinatulan. In fact, di ba nung tinanong ni Jesus, sila ng asawa mo, 5. Ay, tawagin mo yung asawa mo, sabi wala po akong asawa, tama ka. Imagine mo, tama ka. Hindi siya yung, huy, sinungaling. Hindi ganun yung approach ni Jesus na parang gigil na gigil. Huy, sinungaling, anong wala kang asawa, manloloko ka nga eh. Sumisira ka nga ng pamilya. Hindi ganun ang approach ni Jesus. You know the approach of Jesus? Very friendly. Very, yung bang talagang mararamdaman mo yung pagmamahal. Sabi niya, tama ka. Kumbaga parang ang gusto sabihin ng Panginoon, nauunawaan ko kung bakit hindi mo kayang aminin. Kasi natatakot ka. Kasi pagod ka na. At hiyang-hiya ka na sa buhay mo. Halika, papapuhin ko ang buhay mo. Lilinisin kita. Kaya mga kapatid, ano yung natagpuan ng babae? Sa verse 10 ang sabi, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. The woman hid under the sunlight. Pero in that moment of hiding, she found the light of the world. Nung akala niya sa oras na yun, magtatago lang siya sa kahihiyan, lumiwanag ang liwanag ng ating Panginoon Hesus Kristo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kagaya ko, alam ko marami sa atin, kagaya ng babaeng Samaritana, natatakot, nagtatago, hindi na alam ang paraan kung paano makakapalpas sa gulo, kahihiyan at kawalang pag-asa. Jesus is encountering you right now. Kaya mo pala na-receive itong live na ito. Because He has a divine appointment to you right now. Gusto ka palang kausapin at katagpuin ng Panginoong Hesus para sabihin, tapusin na natin yung buhay na nagtatago. Tapusin na natin yung buhay na walang pag-asa. Tapusin na natin yung buhay mo na walang pinatutunguhan. Let me give you a purpose. Let me offer you my acceptance. Come, hayaan mong yakapin kita. Hayaan mong baguhin ko ang buhay. Mga kapatid, alam nyo yung pagmamahal ng Panginoon? Kasi kung babalikan natin, no, di ba sabi, hindi nakikisalamuha ang mga Hudyo sa mga Samaritana? Pero alam nyo, dahil gusto ng Diyos na katagpuin yung Samaritana na nagtatago sa ilalim ng kahihiyan ng araw or sa kanyang kahihiyan sa ilalim ng araw, alam nyo mga kapatid, Jesus broke every barrier. Wala akong pakialam, sabi ni Jesus, kahit pa pagtawanan ako, kahit pa may makakita sa aking ibang Hudyo at sinasabi, bakit ito nakikisalamuha? Marumi na rin tong lalaki na to kasi nakikisama siya sa marumi. Di ba ganyan ang kautusan?
Pag sumama ka sa marumi, marumi ka na rin. Kaya nga, very isolated ang mga Samaritana. They avoided Samaria. Hindi nila gustong tumungtong sa lupa ng Samaria dahil ang pananaw ng mga Hudyo, magiging makasalanan ka at marumi ka. But Jesus broke every barrier. Diba? He broke gender barrier. Jewish rabbis never spoke to women in public. Bawal pong makipag-usap ang mga Hudyong guro sa mga babae in public. Kung makipag-usap man sila siguro, very in private, maaaring asawa nila. Di ba? Pero, or anak nilang babae, but not in public to a woman. Pero itong si Jesus, he was not just speaking to a woman, much less to a Samaritan woman. Hindi na nga pwedeng makipag-usap sa babae. Ang kausap pa, Samaritana. So imagine ninyo, no? Jesus broke that barrier of gender separation. Mga kapatid, kaya kang abutin ng Panginoon anuman ang iyong kasarian. Hinuhusgahan ka man ng mundo. Kinukundina ka man ng mundo. Halos ibaon ka man ng mundo sa impyerno at kahihiyan dahil sa mga pinili mong desisyon sa buhay mo. Maniwala ka, kapatid. Jesus loves you. And He will break every barrier just to reach you and save you and embrace you and bring you into His family, into His kingdom. Mga kapatid, He also broke racial barrier. Yung hadlang ng race. Pag sinabi nating race, yung pagkakakilanlan by nation. Diba? Sa Amerika, kilala natin yung race na itim sa kayong puti. So yung racial barrier. Alam naman natin that Jews despise Samaritans. Kinahihiya nila ang mga Samaritano. Bagamat ito'y kabilang sa lahi ni Israel, but dahil nga nahati ang kahariang Israel, kinakahiya, nilalait at minamaliit, hinuhusgahan ng mga Hudyo ang mga Samaritano. At ang tingin nila sa mga to, mga half-breeds. Hindi sila mga pure breeds. Kasi ano na sila, haluan na sila ng dugo ng mga hentil. Kaya hindi sila pwedeng lumapit sa mga Samaritano. But Jesus broke that barriers. He also broke the barriers of moral barrier. Alam naman natin that the woman was living with a man who wasn't her husband. Hindi lang once. May sinabing 5 na nauna. Hindi natin alam yung sa 5 kung yung ba talaga ay mga asawang totoo. Or baka hindi rin tunay na asawa. Kaya nga, di ba, nagtatago siya sa ilalim ng araw. Tanghaling tapat nag-iigib siya kasi hindi niya kayang makisalamuha sa community. Iskandaloso ang buhay niya. Hindi siya accepted ng komunidad. But Jesus sat beside her. Naupo si Jesus kasama ng babae sa tabi ng balon niya mo para ipakita that grace stoops down to her sin. Nasa Bible yan. I think Roma 3:20, 3:22. Where sin abounds, grace super abounds. Kung saan nagtatago ka dahil sa kasalanan, aabutin ka doon hanggang doon sa puntong yun ng buhay. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot lumapit sa Panginoon. Naririto si Jesus, inaabot ka.
Sabi ko nga, nung ako'y pinatawag sa taas ni Brother Tony, akala ko kakagalitan ako. Alam niyo kung bakit? Imagine niyo, nagpa-practice kami ng play dito sa ilalim. Sa prayer room, dyan na kami nagpa-practice. That was 2010, I think. 2009 pa nga lang ata, nagpa-practice na kami dyan. Alam niyo bang, dyan sa prayer room, pasensya mga kapatid kasi hindi ko naman kilala pa ang Panginoon noon eh. Minumura ko yung mga kaklase ko kasi ang tatangan nyo. Hindi kayo marunong sumunod. Mga PI kayo. Paulit-ulit ang practice, hindi kayo sumusunod, hindi kayo nakikinig. Mga PI kayo, ayoko na, ganyan, ganyan eh. Akala ko kaya ako pinatawag sa taas. Papagalitan ako. Na huwag na kayo dito mag-practice kasi bahay-sambahan ng Diyos yan eh, nagmumura kayo. Pero hindi. Just like the woman, I felt the love of Jesus in the person of Brother Tony, of Sister Marcel, Sister Maybe, and her, and the family. Hindi nila ako inusgahan, hindi nila ako pinintasan, hindi nila ako pinagtabuyan. Sabi ni Brother Tony, umatid ka pa sa amin. Isang tunay na pagmamahal. Pagmamahal na nanggaling kay Jesus Christ. Amen. So that is the first paradox. Amen. Pero still, kahit nagtatago yung babae sa ilalim ng sikat ng araw, ang nasumpungan niya, liwanag kay Kristo. Another paradox. Kaya ito pala yung summary ko dito sa first paradox. No sin is too deep. No past is too dirty. And no life too broken that Jesus cannot reach. If Jesus could cross every barrier for her, he can cross every wall of guilt, failure, and doubt just to reach you. Walang kasalanan na sobrang lalim, walang nakaraan na sobrang dumi, at walang buhay na sobrang wasak ang hindi kayang abutin ni Jesus Christ. Amen. Kung nagawa ng Panginoon na tawirin ang kahit anong hadlang para abutin ang babaeng Samaritana, kaya din niyang tawirin, sirain ang lahat ng pader ng kahihiyan, ng kabiguan, at ng pagdududa para lang abutin ka, para lang iligtas ka, para lang baguhin ang buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Another paradox na nakita ko sa istorya is the paradox of drinking, yet the more you drink, the more you grow thirsty. Yung babae, araw-araw siyang nag-iigib, pero habang araw-araw siyang nag-iigib at umiinom ng tubig nung nanggagaling sa balon, pero lalong lumalalim yung kanyang pagkauhaw. Diba? Di ba kaya ka nga umiinom para mawala yung uhaw? Pero itong babae, baliktad. Habang nag-iigib siya at umiinom ng tubig mula sa balon ni Jacob, lalo ding lumalalim ang kanyang pagkauhaw. Bakit? Sabi di ba dito sa istorya, ang sabi ito, napakalalim nito sinabi ng babae, sabi niya kay Jesus, Ginoo, malalim ang balong ito. Wala ka namang pansalo. Parang sa unang pagtingin, parang tinutukoy lang ng babae yung balon. Nga naman, nalalim. Sabi mo, meron akong ibibigay sa yung tubig na nagbibigay. Boy, sabi ni Jesus. Pero malalim to mga kapatid. Hindi lang tinutukoy nito yung balon ni Jacob. Ang tinutukoy ng Samaritana. Sabi mo, bibigyan mo ako ng tubig na hindi na ako mauuhaw muli. Sabi sa verse 10, nagbibigay ako ng tubig na hindi ka na mauuhaw. Pero sabi ng babae, I can't believe that. Napakahirap paniwalaan kasi itong iniinom ko balon na
balong pinagpala, balong punong-puno ng himala, balong lugar na kung saan kami sumasamba. So this well is an anointed well. Yet, it never cut my thirst. Even a clinch. Itong iniinuman ko, Ginoo, balon na pinagpala ng Diyos. Pero kahit minsan, hindi napatid ang uhaw ko. Napakalalim na ng balong ito. Nung tinutukoy ng babae yung kanyang pagkauhaw. Ngayon lang kita nakilala. Sasabihin mo sa akin, bibigyan mo ako ng tubig na nagbibigay buhay. Lalim na ito. Wala nang makapapatid ng pagkauhaw kong ito. Eh sabi, with frustration and desperation na sa anong babae, higit ka pa ba sa kanya? Kasi nakalimang buhay na ako, nakalimang pagkakamali na ako. Naghanap ako ng pagmamahal. Naghanap ako ng pagtanggap. Kaya nga, para tanggapin ako, para mahalin ako. Kahit hindi ko asawa. Nakikisama. Nakalima na nga ako eh. Kasi doon ko hinahanap ang kaligayahan. Doon ko hinahanap ang pagtanggap at pagmamahal. Pero, sa totoo lang, habang bumibilang ako ng asawa, siguro ganun yung pakiramdam ng babae. Lalo ako nauuhaw. Ganyan sa mundong ito, mga kapatid. Pag hinanap mo ang patid, ang pagkapatid ng uhaw sa ibinibigay ng mundo, akala mo na nabubusog ka. Lalo kang nang. Pag hinanap mo sa pera, hinanap mo sa kapangyarihan, hinanap mo sa pangarap, hinanap mo sa relasyon, the more you drink from it, the more you grow thirsty. That's the reality of this world, of this temporary world. Kaya nga, yung babae, yung relationship niya, yung past, her attempts to fill the emptiness only made her thirstier. Yung inaakala niyang relasyon na pupuno ng pagkakulang niya sa pagmamahal at pagkauhaw niya sa pagtangkap, bumilang lang siya ng asawa pero walang nabago. Lalo lang siyang nauhaw. Kaya sabi, ang lalim na ng balong ito. The water from the Jacob's well represents worldly satisfaction. Yung kayang i-offer po ng balon ni Jacob ay pinakikita nito yung ino-offer ng mundo. Temporary, shallow, exhausting. Nakakita ka nga ng magandang trabaho, pero inagaw naman ang lahat ng oras mo sa pamilya. Sinira naman ang masaya mong pamilya. Nagkaroon ka nga at nagkamal ka nga ng maraming salapi, pero nawala naman ang kapayapaan mo. Nalayo naman sa iyo ang pamilya mo. Nagkaroon ka nga ngayon ng kapangyarihan, pero wala ka namang totoong kaibigan. Naabot mo nga yung mga pangarap mo, pero paglingon mo, wala nang tao nananatili sa iyo. That is the satisfaction that the world can offer. Temporary, shallow, exhausting. The more you drink, the more you grow thirsty. At mga kapatid, that's not the end.
just like the woman, until she met Jesus. Why? Because only Jesus can fill the eternal void within. Yung butas dito, yung butas ng puso natin, isa lang ang hugis niyan. Kahit anong ipasok mo dyan, alam mo yung laro anong bata, yung circle, papasukan mo ng triangle, hindi papasok yan. Mapuprostrate ka lang, pasok ka ng pasok hanggang masira mo yung laruan. Ganyan ang ginagawa ng marami sa atin. Pilit natin pinupunan yung emptiness sa puso natin ng kung anong-anong laruang hugis. Ang hugis bilog, pero ang pinapasok mo square, ang pinapasok mo triangle, ang pinapasok mo star, ang pinapasok mo pangarap, ang pinapasok mo tao, pera, kapangyarihan, pero isa lang ang makakapuno ng puwang na yan sa puso ng bawat tao. At iyan po si Jesus Christ. The only shape that can fill that void in your heart within is Jesus. Kaya nga naririto siya. While you are hiding in the guilt and shame of your life, He is reaching you right now, breaking every barriers, breaking every wall just to reach you. Let Him enter into your heart. Papasukin natin ng Panginoon. Let us allow the King of Kings, the Lord of Lords, the loving Savior, the gracious God, and the merciful King to give you a new life. You know, mga kapatid, because the woman encountered Jesus, the Savior of all, the woman who came to the well empty, went home overflowing. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ng babae, pag pinapasok mo si Kristo sa puso at sa buhay mo, kung nakatagpo mo siyang walang-wala, uuwi kang buong buo, nag-uumapaw ang pagpapala. Yan ang kayang gawin ni Jesus sa iyo, kagaya ng ginawa niya sa babae nung ito'y kanyang nakatagpo. The woman had been drinking from the wrong well. Kaya pala siya nauuhaw, samantalang umiinom siya, ay dahil umiinom siya sa maling balon. Always thirsting for love. Always thirsting for attention. Always thirsting for acceptance until she met the living water Himself. Mga kapatid, tapusin na natin ang pagtitiwala, ang patuloy na pagkalunod at pag-inom sa maling balon na ino-offer ng mundong ito. Not love, not relationship from these people that surrounds us. Not power, not pera, not popularity, not even your family can satisfy that emptiness and void within your heart. Isa lang po ang shape niya. And His name is Jesus. The living water na pag ininom mo, hindi lang mawawala ang uhaw. It will overflow. And the third paradox na meron po is yung paradox about Jesus, who, being thirsty and weary, uhaw, pagod, pero siya pa ang nag-offer ng living water. How contradicting. Siya na yung uhaw, siya na yung pagod, pero still, yet, siya pa rin yung nag-offer living water. Diba? Sabi sa kwento, diba? Halos katanghali ang tapat noon, napagod si Jesus sa paglalakbay, pero sa verse 13, siya pa ang nagsabing, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y hindi na muling mahuhaw.
yung ibibigay ni Jesus. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis. Sa loob niya ay patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng babae, bigyan mo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumanok ulit. Lord, bigyan mo po ako ng tubig mo para hindi na po uli ako magtago. Yun ang gusto sabihin ng babae, para makalaya na po ako sa kahihiyan. Para hindi na po ako nagtatago sa mga tao. Hindi na po ako pinagchichismisan. Hindi na po ako pinagtatawanan. Jesus, being fully man, fully human rather, was tired and thirsty then. But his greatest thirst was not for water. Yung pagod pala ng Panginoon ng mga oras na yon, hindi pala tubig ang makakapatid. Hindi pala tubig ang makakapawi ng uhaw niya at pagod. You know what's the real thirst of Jesus then? The thirst for the soul of the Samaritan woman. Mga kapatid, don't get me wrong, hindi po hindi po ito vampira na parang yung dugo, hindi niya. Ano yung thirst for her soul? The longing that sinners would know His grace. Ang pagkauhaw po ng mga oras na yun ng Panginoon ay yung pagkauhaw na sana tanggapin ng mga tao yung pagmamahal ko. Parang nung nakapako si Jesus sa krus, muli siyang nauhaw. The same thirst was felt. Yung uhaw dito ng Panginoon, yung uhaw na iligtas yung babae, na naghahanap ng kalinga, na naghahanap ng pagtanggap, na naghahanap ng kaligtasan. Muling naramdaman niya ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus. Sabi niya, nauuhaw ako. Pero yung mga oras na yun, hindi yun simpleng uhaw. Hindi yun uhaw sa tubig. Kasi yung mga panahong nakapako sa krus si Jesus, that's the ultimate sacrifice. Para bang sinasabi niya sa tatay niya, Ama, this is it. Eto na yung buhay ko. Kaharapin ko na yung kamatayan. Pinapatay ako, sinasaktan ako ng mga tao nito. Na kaya ko ito ginagawa para sa kanila. Ama, nauuhaw ako. Hindi sa uhaw na pisikal, kundi sa uhaw na sana, Ama, hindi masayang ang pagpapagal ko. Hindi masayang ang pagkamatay ko. Hindi masayang ang pagmamahal kong ito. Sana tanggapin nila ang kaligtasang iniaalay ko. Jesus' physical weariness reveals His divine willingness. Kaya nauuhaw si Jesus. Kasi gusto niyang ibaba ang kanyang sarili. Kasi gusto niyang ilapit sa atin ang kanyang pagmamahal. Kasi gusto niyang iligtas tayo. The creator of the ocean sat thirsty by a well, yet offered living water. That's the third paradox. Imaginin mo, ikaw ang lumalang ng langit at lupa, ikaw ang gumawa ng karagatan pero nauhaw ka. Pero anong uhaw ang tinutukoy ni Jesus? Uhaw sa ating lahat. Na sana, Alex, sa oras na to, January 9, tanggapin mo ako. Hayaan mong tuparin ko ang mga pangarap mo. Hayaan mong baguhin ko ang buhay mo. Hayaan mo, Alex, kasi mula sa oras na ito,
Hindi ka na muling gigising ng walang pag-asa. Hindi ka na muli magtatago sa buhay na punong-puno ng kahihiyan. Hindi ka na ulit matatakot lumaban sa mundong ito na inaalipin ka ng kahirapan. Hayaan mong bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Hayaan mong pawiin ko ang iyong pagod, ang iyong uhaw, ang iyong gutom, ang iyong pagnanasa. Ang mabago ang buhay mo. And thanks be to God, I accepted Jesus then. And it changes everything. Kaya ito ako ngayon. Hindi sa pagmamayabang, pero siguro kaya kong isigaw ang tema ng community natin. Tapat na lingkod ni Kristo. Sa abot ng makakaya ko, sa biyayang ibinibigay sa akin ng Panginoong Hesus, sa pagmamahal ng Ama natin sa langit, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ako'y magiging buhay na patotoo. That only Jesus can satisfy the deepest thirst and emptiness of our heart. Kaya nga si Jesus, sabi dito, akong kausap mo ngayon ang tinutukoy mo ang Mesiyas, ang Kristo. Pinag-usapan nila yung pagsamba pero pinakita ni Jesus, what is the greatest worship? What is the greatest pleasure and satisfaction that we can ever offer to God? Not about physical or superficial offerings symbolized by the water from the well. Hindi po tubig ng mundong ito ang kailangan ni Kristo, but our genuine faith and full surrender. If we really want to satisfy and worship God, if we really want to give pleasure and satisfaction to Jesus, He needs our faith. He needs our full surrender. Hindi po yung ating mga pagpapanggap. Hindi relihiyon, hindi mga tradisyon, hindi mga selebrasyon. Jesus wants our genuine faith and surrender. When the woman offered him water, Jesus pointed instead to the living water, showing that he truly desires is not what we can give, but our willingness to receive what he alone can give. Mga kapatid, maniwala ka, magiging totoo lang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos pag tinanggap natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, dahil sa pangyayaring ito sa buhay ng Samaritana, yung babaeng walang pag-asa, yung babaeng kahiyahiya, yung babaeng itinataboy, yung babaeng pinagtatawanan, yung babaeng hinuhusgahan, yung babaeng nilalait, iniwan lahat, iniwan ang kanyang banga, iniwan niya yung nag-beat, yung sa tingin, iniwan niya yung buhay na sa inaakala niya for so many years papatid ng uhaw. Iniwan niya yung banga symbolizes her past life. Iniwan niya yung maling mga relasyon. Iniwan niya yung mga maling paniniwala sa buhay. Iniwan niya ang pera, iniwan niya ang kapangyarihan, iniwan niya ang kanyang sariling kagustuhan at mga pangarap. Anong ginawa ng babae? He became a witness to others. Yung forgiven life becomes a witness to others. Bumalik sa bayan, kahit pinagtatawanan siya, hindi siya natakot. Di ba pwedeng hindi Pwedeng hindi niya gawin kasi bakit siya paniniwalaan 5 asawa mo, tas yung kasama mo hindi mo asawa, makasalanan ka, wag mo kaming lokohin. Hindi siya natakot sa panghuhusga ng kapwa, hindi siya natakot sa sasabihin ng mga tao, hindi siya nahiyang ipangalandakan na hali kayo, tignan ninyo, narito ang Kristo. At maraming Samaritano sa bayan ngayon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Imagine niyo, no? Kaya mga kapatid, sama-sama tayong maging buhay na patotoo ni Kristo. Amen!
Wala kang isi-share. Hindi mo kailangan mag-preach. All you have to do is to share the goodness of God, is to testify what Jesus has done in your life. All you have to do is to be a living witness of Christ and for Christ. Amen. Maraming sumampalataya. Kaya makita nyo mga kapatid, the Samaritan woman didn't wait to be trained. Didn't wait to be perfect. Yung iba kasi sa atin, magte-training muna ako. Kailangan mabago muna lahat ng mangyayari sa akin bago ako sumaksi. No. You don't need training. You don't need to be perfect. All you have to do is to share your story, just like what the Samaritan woman did. She just shared her story. What story? Her encounter with Jesus. That's the beauty of forgiveness. It only saves you. It does not only save you, but it also sends you. Hindi lang siya nagliligtas, nagpapahayo din siya. Kaya yung babaeng Samaritana, from sinner to a servant, from an outcast to a witness, from hiding to proclaiming the goodness of God. Kaya sana mga kapatid, alam ko bawat isa sa atin, nakita natin ang ating sarili sa babaeng Samaritana. From being a woman at the well, become a woman for the Lord, our Savior. Eh sana mga kapatid, sa oras na ito, isuko na natin lahat sa Panginoon. Yung mga takot natin, yung mga kahihiyan natin, hayaan natin katagpuin tayo ng Diyos. At hayaan niyo. That shame will be turned into salvation. That thirst, you allow Jesus to turn it into satisfaction, and that emptiness will be turned into overflow. Isa lang po makapagbibigay. The Savior. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sana po marami tayong natutunan sa gabi ito, sa oras na ito, kahit po nag-overtime ako. Masarap kasing ikwento ng istorya. Istorya ng pagbabago. Istorya ng pagbago. Istorya ng pagkapatid ng buhay sa buhay na ito. Sa kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo. Let us encounter the Savior at the well. Palakpakan po natin. God bless all po sa ating lahat.